kabataan para kay Kristo. Sama-sama tayong magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah! I will come to you with an open arms and bring a sacrifice of praise. I have seen your power in a holy place, and I have known your mighty ways. I will remember your mercy, and Lord, your faithfulness. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. I'll come to you with an open arms and bring a sacrifice of praise. I've seen your power in a holy place, and I have known your mighty ways. I will remember your mercy, and Lord, your faithfulness. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. I will remember your mercy, and Lord, your faithfulness. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Oh Lord, your goodness. Oh, we praise, we praise. Oh, bless your name. We've got every reason to rejoice in the Lord, amen? Let's celebrate His grace, His goodness, and His faithfulness. Hallelujah! Greatest day in history, dead is beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever I'm saved. Come on, let's sing. When I stand in that place, realize meeting face to face. I am yours, Jesus, you are mine. Endless joy and perfect peace. Earthly pain finally will cease. Let's celebrate. Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day,
what a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day, what a glorious name. I love your name, there's so much power in the name. And oh, what a glorious day, what a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day, what a glorious name. And Jesus, and oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever I'm saved. Oh, oh, forever I'm saved. Forever I'm saved. Just Jesus, hallelujah. Hallelujah, Lord. Let's continue to worship the mighty name of Jesus. Hallelujah. With all of our hearts, with all of our lives, let's give Him nothing but the best from us. Let us remember that in praising there is power. And there is power in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Let's give glory in everything we do. Let's give thanks unto the Lord. Hallelujah. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Come on, let's sing. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. You're my comfort, my comfort.
Jesus, Jesus, hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Glory to Jesus Christ. Hallelujah. Praise, praise. Yan, magandang gabi sa mga kabataan para kay Kristo. So, maaring nagtataka kayo bakit parang medyo late na yung ating youth fellowship ngayon. Sabi nga, it's better to be late than never. Kasi alam namin na bilang mga kabataan na para kay Kristo as youth for Jesus, buhay na natin ang makinig ng salita ng Diyos. Tama ba yon? So, maaring magkakahiwalay tayo ngayon pero alam ko may iisa tayong puso. May iisa tayong layunin. Amen. May iisa tayong desire kasi ito na yung buhay natin that every Saturday we gather in the name of Jesus. Amen. So, maaring hindi tayo magkakasama physically but I know with our one heart to Jesus, with our one passion, one desire to worship the Lord, naniniwala ako na yung excitement nyo na makapakinig ng salita ng Diyos, hindi nawawala. Amen. So, sa gabing ito, may magandang gustong ituro sa atin ng Panginoon, lalo na ngayon that we are in the midst of, sabi nga ng sanlibutan, crisis. Amen. Pero, alam ko sa isang anak ng Diyos, whenever we heard the word crisis, hindi tayo natatakot. Hindi tayo nangangamba. Kasi, paanong ini-spell out ng mga Kristiyano ang salitang crisis? We spell out crisis using the word opportunity. Amen. Ibig sabihin, pag sinabing opportunity, sa halip na tayo'y matakot, sa halip na tayo'y mangamba, sa halip na tayo'y mag-alala, we see opportunity para gamitin yung pagkakataong ito para patuloy tayong maging kapaki-pakinabang na lingkod ng Panginoon. Amen. So, so parang simula March 10, wala na ata tayong pasok eh. Lalo na yung mga taga Malolo, since March 10, we are nasa bahay na lang. So, sabi ko nga, dahil ang crisis para sa atin ay opportunity, the question is, what opportunity does or did you see from this situation? As I observe from your mga Facebook post, Instagram post, My Day post, ang dami sa inyo na parang naging active ngayon sa TikTok. Parang lahat ata ngayon ng kabataan puro TikTok dito, TikTok diyan. Wala namang mali doon. Sabi nga ng government, mas mainam na libangin natin yung ating sarili. Mag-TikTok na lang kayo, mag-Netflix na lang kayo, mag-movie marathon na lang kayo instead of going outside, maglilibot ka, magmomoling ka, magliliwaliw ka. Kasi nasa enhanced community quarantine tayo. Ibig sabihin, inaasahan ng pamahalaan that we are cooperate na we stay at home. Kasi sabi nga, lalo na po tayo, mga kabataan tayo, kaya-kaya nating talunin yung virus. Bukod sa we have a healthy immune system, we know that by the blood of Jesus, we are sealed. Amen. Hindi tayo mai-infect ng virus. Pero bakit ba tayo pinananatili sa bahay? Kasi gusto ng pamahalaan na makontrol yung mabilis na pagkalat ng virus. Kasi mas magliliwaliw tayo, mas madaling mapapasa yung virus. So mas mainam na nga na we keep ourselves busy, mag-TikTok, mag-Netflix, chattings with our friends, Instagram posts, mga My Day, ano pa ba, yung mga throwback pictures. Okay lang lahat ng yon. Pero, ang sabi ng Panginoon, the question is this: bilang mga alagad ni Kristo, bilang mga kabataan para kay Kristo, what is your unique identity among others?
ano yung identidad mo? Paano mong ipinakikita bilang kabataan para kay Kristo yung opportunity na to para ipatotoo sa maraming tao kung paano kang ginagamit ng Panginoon. Alam niyo po, kalakip na ng krisis na ito yung mga pangamba, yung mga takot, yung mga alalahanin. Tayo bilang mga kabataan, ang mga normally na nakita kong naging pangangailangan at suliranin natin sa sitwasyong ito, yung online classes, di ba? Marami sa atin nagrereklamo, paano kami mag-online classes? We don't have internet connections. Yung iba naman nag-aalala, ang tagal ng bakasyon, ang tagal naming matetenga sa bahay, walang learnings, tapos magugulat ka, yung prof mo pagpasok magpapa-exam. So ang dami nating pwedeng intindihin. O kaya naman yung iba ang iniintindi, ay naku, paano na yan? Baka mawalan ako ng internet connections. How can I connect with my friends using social media? Alam nyo, ang sabi ng salita ng Diyos, maaaring sa panahon ngayon kalakip na ng krisis na ito yung pangangailangan natin kasi we are not doing our regular routine. Pero ang sabi ni Kristo, bilang mga alagad niya, bilang mga mananampalataya, ang sabi sa Mateo 6:33, sa halip daw na tayo'y mabalisa sa mga bagay na maaaring magdulot sa atin para mawalan ng focus sa Panginoon, ito ang bilin ni Kristo at ang turo niya sa ating mga alagad. Ang sabi sa Mateo 6:31-33, kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin at daramtin. Sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga wala pang pananalig sa Diyos. Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito, ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob ng ang lahat ng kailangan ninyo. Alam nyo, itong verse na to, napaka-applicable sa panahon ngayon, lalo na sa atin. Hindi lang sa mga magulang natin na nag-iintindi ng kakainin natin at iinumin. Kasi ako naniniwala bilang mga kabataan, napakarami din nating intindihin. Unang-una na nga intindihin natin, how can I survive from this boredom? Naboboard na ako. Tatagal pa ba ako? Hindi ko makita yung mga friends ko. Di ba? Tatagal ba ako? Paulit-ulit na lang yung nakikita ko sa Facebook. Mauubos ko na yung mga pwede kong gayain sa TikTok. Am I going to survive from this excruciating boredom? Alam nyo, kung gusto nyo na magkaroon ng excitement, yung pananatili mo sa bahay, at kung gusto mong maging fruitful, yung pagiging youth for Jesus mo, at kung gusto mong makakita at talagang ma-take advantage yung opportunity ng crisis na to, the Bible is talking to us right now. Jesus is talking to us right now. Na instead daw na ubusin natin yung oras natin sa pagkabalisa, sa pag-iintindi ng mga bagay kung paano tayo magsusurvive from this boredom, from staying at home. Ang sabi dito, bakit daw? Ito ang sabi, ngunit pag sumakita ninyo ang higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Ang sabi ni Jesus, kung gusto mo na masurvive mo yung crisis na to, na talagang you see the excitement, na hindi ka maboboard, hindi ka mawawala ng focus, hindi ka mawawala ng pag-asa, hindi ka matatakot, especially if you are concerned with the needs of your family, may binigay palang sikreto si Jesus. If you truly believe that God will provide all your needs, ang sabi ni Jesus, sa mga ganitong sitwasyon, pag sumakitan mo na pagharian ka ng Diyos.
Sabi ko nga kanina, as Youth for Jesus, what opportunity do you see from this situation? Ito ang sabi ng Bible. The opportunity that you can take advantage from this crisis is yung magkaroon ka ng mas maraming oras para makipag-bonding kay Lord. Imaginein mo, after this crisis, after this 1-month quarantine, balik ka na naman sa pag-aaral, back to normal. At maniwala ka sa akin, lalo na yung mga papasok sa college, pagbalik nyo, midterm exam na, you will be busy. Maniwala ka, you will be busy. Araw-gabi magre-review ka. Ngayon, magre-review ka, maniwala ako, hindi ka magre-review. Tsak ang review mo niyan, tayo na mga master in cramming na tayo, mga kabataan Pagbalik mo sa school, you will be crammed, you will be busy. So hanggat hindi pa tayo dumarating sa sitwasyon na yon, God is calling us right now. Ngayon yung mga panahon na hindi tayo busy. Ngayon yung mga panahon na may oras tayo, napakaraming oras natin. At sana yung oras na marami tayo, maisama natin ang pakikipag-bonding sa Panginoon. Kung ikaw ay isang kabataan na naglilingkod, may ministry ka, bakit hindi mo ngayon kausapin ng Panginoon, makipag-bonding ka sa Kanya? Lord, how can I enhance my talent? Lord, ano ba yung mga pwede ko pang ma-improve sa aking ministry? Kung ikaw ay music ministry, paano ko ba i-challenge, Lord, yung sarili ko na magamit mo ko para lalo kong maibigay yung sarili ko? O kaya, if you are a leader, Lord, paano ba maiaayos yung ministry? Paano ko ba mas mapalalago yung ipinagkaloob sa akin ng Panginoon na gawain? Mas marami tayong oras ngayon para sa gawain ng Panginoon. Sabi ko nga kanina sa aking Facebook Live, na-miss ko magbukas ng Bible. For so many years, nung ako'y nagka-Android phone, I'm using mobile phone as Bible. Nakakamiss pa lang magbukas ng Bible. Nakakamiss pa lang mag-highlight ulit ng Bible. At talagang na-realize ko na talaga palang there's always good thing talaga pag nasa Panginoon ka. Nung una, nung magsisimula itong community quarantine na to, ang iniisip ko rin, naku Lord, paano ko bang iso-survive yung 1 month? I will be bored. Marami tsak trabaho yan. Maraming dapat paghandaan, maraming dapat ayusin. Tapos pagbabalik ko, Panginoon, ang dami kong dapat bigyan ng mas marami pang gawain. Pero ang pinakita sa akin ng Panginoon, Alex, you take this opportunity to have bonding with me. So sana, ngayon, makita natin na this community quarantine, the Lord is calling to us. The Lord is encouraging us. Muli tayong makipag-bonding sa Panginoon. Sana hindi masayang yung community quarantine na to para lang sa mga bagay na pangsanlibutan. As Youth for Jesus, naniniwala ako na ang pangyayaring ito'y opportunity ibinibigay sa atin ni Jesus para lalo nating i-develop, palalimin yung ating pananampalataya, i-develop yung ating commitment, i-develop yung ating talent, more bonding with Him, more bonding with your family. Kasi, at the end of the day, as Youth for Jesus, the question is, what is your identity? How do you live that identity despite the crisis that you have encountered? Sana, pagbabalik natin sa ating usual na buhay, wala tayong pagsisihan. Masasabi natin sa Panginoon, masasabi natin sa ating sarili, Lord, ganun pala pagtunay na alagad ni Kristo. Kahit sa gitna ng krisis, may kapayapaan dahil nandyan ka, you always remind me, Panginoon. Bumalik ka man sa pagiging busy mo after this,
community quarantine, masasabi mo na, Lord, for 1 month, I became fruitful. Naging mabunga ako, lalo kung napalago yung pananampalataya ko. Kaya Lord, anuman yung darating na haharapin ko after this, I am ready. Kasi wala akong pinagsisisihan. I have committed my lives to you. So, muli, pagpalain tayo ng Panginoon. Sana sa gabing ito, patuloy tayong kausapin ng Panginoon, patuloy nating makita ang kahalagahan ni Jesus Christ ng kanyang salita sa kabila ng mga pinagdaraanan nating sitwasyon at pagsubok. Once again, God bless. Palakpakan natin at purihin natin ang Panginoon. So bago natin tapusin yung ating gawain, inaanyayahan ko, nasaan man tayo ngayon, sama-sama tayong manalangin with one heart. Dahil hindi man tayo physically magkakasama, I know that in our spirit, as a family and community, Jesus is within us and with us. Ama namin sa langit, maraming salamat Panginoon dahil sa kabila Panginoon ng pagkakahiwa-hiwalay namin at hindi regular na sistema ng aming pamumuhay, patuloy Panginoon, ginagamit mo ang bawat isa. Lalo na Panginoon ang community ng lingkod, ganon din Panginoon ang mga kabataang ito para kay Kristo. Para patuloy Panginoon, maging saksi sila ng mabuting balita. Lord, nawa sa kalagitnaan ng pagsubok at sitwasyon na pinagdaraanan namin, pag-ilawin mo, pagliwanagin mo Panginoon ang liwanag at ilaw ng mga kabataang ito. Lord, patuloy mo na paglasahin ang kanilang alat dahil sila ang mga asin ng sanlibutan. Lord, sa kanilang mga pamilya, nawa sila'y maging saksi mo. Lord, sa kanilang mga kaibigan, Lord, patuloy na gamitin mo sila para Panginoon, sa kabila ng sitwasyong ito, maging mensahe sa buhay nila yung kapayapaan. Magamit mo sila, Panginoon, para ang mabuting balita ay maipangaral. Lord, alam ko po na anuman ang iniintindi ng mga kabataang ito sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus, dininig mo na sila. At Lord, samahan mo sila sa journey na to. At Lord, patuloy, kagaya ng salita at pangako mo, give them the peace that comes from you, not the peace of this world. At Lord, ganun din naman sila kasama ang buo nilang pamilya. Pagpalain mo, Panginoon, samahan mo, Panginoon, pagalingin mo, Panginoon, sa kanilang mga karamdaman, at sa pamamagitan nila, Panginoon, bilang mga kabataan, selyuhan mo ng iyong dugo ang kanilang tahanan na walang anumang sakit, karamdaman at virus ang pumasok dito, kundi sa pagtatapos ng pagsubok na ito, tagumpay nila, may mataas at malalim na pananampalataya nilang haharapin at pagtatagumpayan ang pangyayaring ito. Lord, salamat sa buhay ng mga kabataang ito. Salamat sa buhay ng aming pastor. Salamat sa buhay ng aming mga manggagawa. Salamat po sa lingkod ng Panginoon. Salamat Ama sa iyong papuri, ang pagsamba at pagdakila. In Jesus' name we all pray. Amen and amen. Maraming salamat. That you have saved me, and oh, what a glorious day.